Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kailan ang pagkatalo ay sa totoo lang ay panalo? When losing is actually winning. Nobody wants to lose, but I'm encouraging you today to lose in the sight of the Lord for you to win. Marami ang lumalaban sa Diyos, akala nila mananalo sila. Hindi, you will never win. Kahit sa government, walang mga pelikula na nanalo lagi ang kalaban, lagi panalo ang gobyerno. Sa lahat na panonoorin ninyo, na pelikula na pabayaan ng bawat gobyerno, hindi sila papain ang dulo ng kwento ay talo ang gobyerno. Laging panalo ang gobyerno. Now, sa buhay ng mga Kristiyano, kailan yung losing is actually winning. Nobody wants to lose, but you must lose if you want to win. At ano ang dapat mong ipatalo para ikaw ay manalo? Sa Book of Philippians, may sinabi si Paul na gusto kong puntahan natin. Chapter 3. Let's start from verse 7. Philippians chapter 3, let's start from verse 7 hanggang verse 16. Philippians chapter 3, umpisahan natin sa verse 7 hanggang 17. Marami sa ating mga Christians ang gusto ng matagumpay na buhay. Yes, and we are aiming that. And God intended us to win. Kaya ang tawag niya sa atin, we are more than conquerors. Kaya lang, may mga bagay na kailangan mo talaga magpatalo. Ano yung pastor? Gusto ko po nang ikwento sa inyo bago natin itong basahin. This was the life of Apostle Paul. Apostle Paul was the writer of most of the New Testaments. Ang New Testament ay 27 books. Mahigit kalahati doon, siya ang sumulat. At sinulat yun ni Apostol Pablo sa loob ng kulungan. Pwede ko ha, sinulat ni Apostol Paul yun sa loob ng kulungan. Yung mahigit kalahati ng New Testament. Pag binasa niyo yung kwento ng buhay ni Paul, siya ay naglilingkod sa Panginoon at pagkatapos sa kanyang pangangaral ay hinuli siya hanggang siya ay makulong. At pagkatapos habang siya nasa loob ng kulungan, isinulat na niya ang napakaraming aklat na ngayon ay kasama sa bagong tipan. Ngayon, sino si Paul? Ang background niya ay isang katulad niyo at katulad ko na nakakilala sa Panginoon. Ang kaibahan lamang, meron siyang personal experience with the Lord sa road to Damascus. Isa siya dating makasalanan. Isa siya na galit sa mga born again. Ipinapapatay niya ang ibang relihiyon. Ang gusto niya, yung kanyang relihiyon lang that time. Bago siya na born again, Apostle Paul, ang kanyang relihiyon ay yung Judaism. At yung Judaism is the oldest religion in this world. The oldest existing religion in this world. At yun ang relihiyon ni Apostle Paul. At lahat ng kontra sa paniniwala ng kanyang relihiyon, ipinapapatay niya. Marami siyang kinakalagkad, tumukuha ng mga permits para ipapatay niya ang mga born again. Noon ang tawag sa mga tagasunod ni Jesus ay tagasunod ng the way, ang daan. Kasi yung tinuturo ni Jesus. Ngayon, kaya ko itong inukwento para maintindihan ninyo na paano si Apostle Paul ay tinawag na great apostle. Pag pinag-usapan kasi ang kanyang background, napakanuling ni Apostle Paul. Ang kanyang guro ay, kung tawagin ay si Gamaliel. Gamaliel was a great mentor of Apostle Paul. Siya ay nado lagi sa paanan ni Gamaliel. Kung magtuturo si Gamaliel, kung magsasalita siya, inaaralan siya, lagi siyang nagsusulat. Tinatandaan niya mga sinasabi. At hanggang sa pag pinag-usapan ng kautusan, napakadami niyang alam. At siya ay lahi ni Benjamin, isang Hudyo. Kaya kung titingnan niyo yung background niya, kumpara sa atin, wala tayo sa katiting o kalingkingan ni Apostle Paul. Grabe ang kanyang credentials. Pag pinag-usapan ng dedication sa paglilingkod sa Panginoon, pag pinag-usapan ng kanyang commitment, papatay siya ng tao alang-alang sa kanyang reliyon. Ganun katindi si Apostle Paul. Pero, nung ma-encounter niya si Lord, lahat ng meron siya ay itinuring niyang basura. Listen, lahat ng meron siya, he considered them as garbage, basura. Makamtan ko lamang si Kristo na aking Panginoon. At ito yung babasahin natin.
Ang sabi ng verse 7, but whatever were gains to me, ano man yung inaari kong mga pakinabang sa akin, lahat ng aking earthly credentials. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Okay lang mawala sa akin ang lahat-lahat para kay Kristo. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Kumbaga, hindi ba rin mawala na sa akin ang lahat-lahat na ito, sabi niya. Huwag lamang mawala yung aking pagkakakilala sa Panginoong Jesus. For whose sake I have lost all things. Ano naman mga nawala sa iyo? Kay Paul, he lost all things. Ano nawala sa iyo? Jowa, okay lang yan, kung ang believer yan. Ano nawala sa iyo? Trabaho, friends, nawala sa iyo kasi na-born again ka, ayaw kanilang pansinin. Okay lang yun. Paul, when he encountered Jesus at the road of Damascus, he lost everything. All the friends, all the connections na meron siya, lahat na meron siya sa mundong ito, I have lost all things. Ano tawag niya rito? I consider them as? 1, 2, 3, guys. I consider them as? Garbage. And what is garbage? Basura. Lahat pala ng earthly credentials mo, kasama yung diploma mo, basura. Kapag ikinumpara mo sa Panginoong Hesus. Lahat ng meron tayo, lahat ng meron kang sa iyong pag-aaral, elementary, high school, lahat ng medalya mo, lahat ng meron ka, all of them were considered as garbage. Pero pinagmamalaki natin yan. Uy, sabihin mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Sabihin mo, pinag-uusapan ka kasi. Sabihin mo, pinag-uusapan ka kasi. Pero, I have lost all things. I consider them as garbage. Grabe naman to si Paul. Napaka killjoy. Ano ba? Nakatagod ko lang na diploma ko. Sabi mo, garbage. Hindi lalagay ko ngayon sa frame. Diba? Na may mga ginto ang gilid. 18K gold, gilid pa lang. Lalo na yung frame. Paano na? Isang lang yun. So dito sabi ng Bible, I consider them as garbage that I may gain Christ. Yun, no? Hindi siya takot mawala ang lahat ng yan at I consider them as garbage, mga basura, kumpara sa paglilingkod sa Panginoon at hindi ba itawagin na lang akong walang-wala, makamtan ko lamang si Kristo. Kaya sabi dito ng Bible kung itutuloy natin, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes. Ano sabi nga dito? I want to know Christ, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings. Gusto ko makilala lalo ang ating Panginoon at maranasan ang kanyang pagkabuhay na ulit, yung kanyang kapangyarihan kasi ang tao pag namatay, siya muling bubuhayin. At sabi ito ng Bible, kung paano nag-resurrect si Jesus, ay ikaw ay makakaras ng resurrection in the end times, pagdating na huling panahon. Though who believes in me, though he dies, he will live again. Bubuhayin ulit sa huling panahon. And so, somehow, attaining to the resurrection from the dead. Yun na, bubuhayin ka mula sa mga patay. Ngayon, not that I have already obtained all this. Hindi dahil siya nakagano na ang lahat ng bagay or have already arrived at my goal. Yun ito papasok tayo ng 2025. Hindi dahil siya nakagano na ang lahat ng bagay, not that I have already arrived at my goal, hindi dahil na-reach ko na yung goal ko, sabi but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do. Isa lang ang ginagawa niya. Ano kanya ginagawa? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Forgetting what is behind, ano yun? Forgetting all the drama. Bulungan mo katabi mo, drama daw. Forgetting all the drama. Forgetting all the drama in life. And straining toward what is ahead. So God is expecting you to move forward. Amen? Sabi mo sa katabi, move. Diba? Sabi naman, move. Diba? So dito kasi yung iba, ay hindi ata naiintindihan na you were bound to a place where you will be victorious by moving with Jesus. So sabi niya dito, ulitin lang natin, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me
Saan papunta? Heavenward. You know? Heavenward in Christ Jesus. Biyahing langit ako. Sabi mo sa katabi mo, biyahing langit ako. Pero wag muna ngayon. Sabi mo, biyahing langit ako. Pero wag muna ngayon. Magme-medya-noche muna ako ng halaya, no? Kakain pa ako ng papaitan kina Kuya Lando. Diba? Marami pa akong gagawin eh. Natawag ko si Kuya Lando. All of us then who are mature, tinan nyo ha, sino ang may ganitong kaisipan dapat? Yung mature. Sabi mo matured ka? Sabi mo matured ka na in Christ, ito yung totoong mature. All of us then who are mature should take such severe things. Dapat yung mga nagsasabing matured sila, dapat ganito ang tingin. Lahat ng earthly credentials ay basura. Huy! All of us then who are mature should take such a view of things. Dapat ganito pananaw mo. Pero wag niyong sasabihin sa nanay niyo, Ma, hindi na ako mag-aaral dahil lahat yan ay basura. Pwede ba ako nyo? Makasurin ako ng mga magulang nyo. Ay, hindi ako sabi niya na. Sabi ng Bible yan, ako, maawain ako ng mga magulang nyo. My only point is in comparison to Jesus Christ, all other things ay hindi talaga pwede nating bigyan ng magpapalaga kumpara sa Kanya. And if on some point, ito sabi niya, o halimbawa, sinasabi mo, sure ka, pero hindi ka ganito mag-isip. Hindi ka ganito mag-isip. And if on some point, you will think differently, that too, God will make clear it to you. Kung hindi ka ganyan mag-isip, ipaiunawa yan sa iyo ng Panginoon. Only, let us live up to what God already attained. Ibig sabihin, ang kailangan lamang natin ngayon ay pagpatuloy ang ating mga natutunan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. When losing is actually winning. Kailan ang pagkatalo ay sa totoo lang panalo. Saan yung pagkatalo na ito? Ito yung pagkatalo, yung hindi mo ilalaman ang iyong mga karapatan kay Jesus. Isosurrender mo ang lahat ng karapatan mo kay Lord. Yan ang sabihin ng losing. You are losing your privilege, your right, and everything at the feet of Jesus. Iiwanan mo sa pangalan ni Lord. Yun sinasabi natin na iiwanan natin ang lahat. Kaya tinatawag na mukha tayong talo, pero sa totoo lang, pag binasa niyo yung Bible, ikaw ay panalo. Now, punta natin yung first main point. Punta tayo sa ating unang punto. Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, Apostle Paul was inside the jail. Siya ay nakakulong, nagsinulat niya ang mahigit kalahati ng New Testament. Ngayon mapapasin ninyo, para saan ba itong sulat na ito? Ang Book of Philippians, yan, ay sinulat ni Paul papunta sa mga kapatiran sa Filipos. Mayroong church sa Filipos na pinadala niya ng sulat habang siya ay nasa loob ng kulungan. Sinulat niya sa loob ng kulungan at pagkatapos ay pumunta yung caretaker ng Filipos, si Epaphroditus ang pangalan. Si Epaphroditus ay binigay niya yung sulat na yan at pinadala sa church sa Filipos. Pagdating sa church of Philippi, o Filipos, iyan na po yung binabasa natin na aklat ng Filipos. Ngayon, mapapansin ninyo, isang tao na nasa loob ng kulungan na dapat sana ay depressed, dapat sana ay madilim ang mga pananaw sa buhay, ay siya pa ang nag-encourage sa mga nasa labas. Kaya sabi dito ng Bible, verse 12, not that I have already obtained all this. Ano sinasabi niya? Yung binasa natin kanina na kanyang mga credentials. Isang taong matalino, isang mahusay na tagapaglingkod ng Panginoon, isang leader. Pag pinag-usapan ang karanasan kay Jesus, na-encounter talaga niya si Jesus nung siya ay nasa road to Damascus. At sabi ito ng Bible, pagkatapos niya maranasan ng lahat ng yan, pagkatapos niya isa-isay ng kanyang credentials, ang sabi niya, not that I have already obtained all this. Hindi dahil siya nakantan mo na ang lahat ng bagay. Ano masasabi niyo sa kanyang pag-uugali bilang Kristiyano? Anong quality meron siya? Napaka-ano niya? Napaka-humble. Katulad mo. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, tanongin mo, humble ka, di ba? Delikado yung sagot dyan. Tanongin mo, humble ka, di ba? Sabihin mo. Sagutin mo, oo, humble ako. O, sabihin mo, oo, humble ako. Dito, unang-una makikita ninyo yung kanyang humility. That's number one. You cannot face this new year of 2025 with your head holding high na parang taas na
kasalukang papasok ng 2025 na hindi mo wala nakaintindihan kung ano nangyari sa 2024? Sino sa inyo ang nakaranas sa mabibigat na pagsubok ng 2024 pero hindi pinabayaan ng Diyos? Sino sa inyo yung akala mo imposible na pero may paraan pa pala si Lord? Napalakbakan natin si Lord. Darating ka sa moment na yung buhay mo, sasabi mo, Lord, paano na kung wala ka? Lord, paano na kung wala ka? We really appreciate what God is doing in our lives. Lalo-lalo na kapag si Lord may magandang plano sa iyo, hindi pwedeng hindi siya sasagot sa mga panalangin mo. Bakit? Paano kayo magagamit kung hindi siya sasagot sa iyong mga prayers? Ang isang nagpapahirap lang sa atin, yung timetable ng Diyos. Gusto mong sagutin na agad, sa timetable niya, hindi pa yan dapat sagutin. Doon tayo nagkakaroon ng dilema. Kaya nagtatampo tayo, sumasama loob natin, kasi napapagod tayo mag-antay. Pero ang Diyos sumasagot sa mga anak niya. Walapakan natin natin ang ginawa. So, itong humility na ito, na sinasabi ng Bible, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on. Kumbaga, laban ako. Malino sa isip ko yan. I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Kasi pag tinignan nyo yung next slide, makikita nyo yung kanyang kababaan ng loob. Tingnan natin next slide. Yan. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Kaya lahat ng inaari kong kayamanan para sa akin, sabi niya, ay hindi ko masasabing kalugihan alang-alang kay Kristo. Marami sa atin ang hindi ito naintindihan. Kaya pagdating sa pilihan, talo si Jesus. Pagdating sa pilihan, talo si Jesus. Bakit? Kasi hindi natin makita yung value na pagkakakilala mo kay Lord. If you believe that Jesus is the main source of everything, balikan niyo yung pinaawit kanina ni Kuya Gino. He is unchangeable. Ano ba? Unshakable. Ano ba? Unstoppable. Yung pang-apat, yung sinabi ni Vice. Unkabogable. Walang ganun. Walang unkabogable, ha? Baka mamaya, sasabi niyo, unkabogable, sabi ni Vice. Hindi kasama yun, ha? Sabi sa tayo, hindi kasama yun. Walang unkabogable. Walang unkabogable, ha? Si Vice ka talaga yung sabi nun. Ano ulit yung una? Ano siya? Unchangeable. Number 2. Unshakable. Number 3. Unstoppable. Meaning, God can do anything. Kaya niya gawin kahit ano. Pag sinabi ni Lord na, I will bless you, kahit anong gawin ng demonyo, the Lord will bless you. Because God is unchangeable. Kahit ang mukhang madaming problema, sabi ni Lord, with me, nothing is impossible. That cannot be changed by anybody. Kaya dito sabi ng Bible, but whatever were gains today, I now consider loss for the sake of Christ. Okay lang, mawala lahat yan. Nasa akin naman yung main source of everything, si Jesus Christ. Palabakan natin ang naman. I now consider loss for the sake of Christ. Kaya makita rin yung kanyang kababaan ng loob. Kumbaga tayo, bago tumawid ng 2025, Lord, thank you for the whole year. Ito yung moment ko sa buhay ko. From the time I became a Christian, tuwing mag-aalauna, mag-aalas 12 ng bawat madaling araw, yung gitna, bago siya mag-auno. Yan yung moment ko na mag-pray talaga ako mag-isa. Kaya alam niyo, Mami Rosia, hindi kami nagsasabay. Kasi ito yung oras ko na pag-iyak. I have to think of what happened the last year. Kahit yung binata pa ako, naalala ko yung father ko, hindi pa siya Christian. Nandun ako sa terrace namin. Ito na. 12:01, bago siya, alas 10 pa lang, putukan na lang putukan, di ba? Alas 10 pa lang, walang hinto yan. Nandun ako sa labas sa terrace namin. Siguro mga 12:15 na, hindi pa ako pumapasok, nagkakain na sila. Nakita ko may halaya. Yung isip ko nandun sa halaya, wala sa prayer. Just kidding. Pero ngayon prayer ko, I was really crying. Alam niyo ba bakit? Alam niyo ba't ako naiiyak? Isipin mo, magaling ka mabuti. Isipin mo walang mga plano sa isip mo, tingin mo makakatawid ka ng panibagong taon. Hindi na. Matagal ka ng tigok kung walang plano sa isip mo. Matagal ka ng tigok, pero ba't buhay ka pa? Bakit ka nakatawid ng taon? Ibig sabihin, may napakagandang plano siya sa'yo. Tapigin nyo naman yung meron! Palagpakan natin si Lord. Ang hinagi talaga pumalagpak. Ang sabi dito ng Bible, sabi natin dito ng Bible, tinan nyo, I have lost all things. Alam nyo, when you lose something else,
Okay lang. Huwag lang mawawala sa iyo ang source of everything. Nasa iyo si Lord eh. Paano ka mawawalan? Kung nasa iyo si Lord, hindi ka mawawalan. Lalo ka bang madadagdagan? Sapagkat naglilingkod ka sa ating Panginoon. Kalapakan natin siya ng malakas. Ang gusto ko lang pasin rito, yung humility ni Paul. Ano man ang mga nakanta niya, ano man yung mga naakway niya, sabi niya, not that I have obtained all of this. Tayo kung minsan, nagbabago yung status kasi nga, siyempre, babago. Nagkaroon ka lang na isang kami, yabang, sabero ka. Bali naman isang sunan. Diba? Isa meron na tayo eh. Nagkaroon ka lang ng bagong basura, eh, sabero ka na. Sobra naman. Basura naman. Alam niyo, minsan may mga ugali tayo eh. Sabihin mo sa katiyo, may ugali ka. Hoy, huwag kayo mahiya, totoo naman eh. Sabihin mo sa katiyo, alam mo, may ugali ka. Napagkaganda-ganda. Lahat tayo ng mga ugali hindi maayos. Ang mga dalang dito, alam niyo, prayer ko, ano man yung mga na-acquire mo, ano man pinayagan ni Lord sa iyo for the year 2024. Ito man ay sa business, maganda negosyo mo, sa work, promote ka man, sa studies, with honors, may mga recognition. Sana hindi ito maging dahilan para mas pipiliin mo siya compared to Jesus. Sabi niya, I have considered all of this, you know. For whose sake I have lost all things, I consider them as garbage. Pero makinig kayo mabuti. Yung garbage na yan, hey, listen. Yung sinasabi ni Paul na lahat ng aking nakamtan, lahat ng aking credentials, I consider them as garbage. Diyan tayo nagpapakamatay. Nakikipag-agawa ka dyan ng spotlight. Nakikipag-agawa ka dyan ng posisyon. Hindi nga yun eh. Sabi sa kanila, hindi nga yun eh. Inilalaban talaga ng patayan yan. Inilalaban talaga na kung anong gusto niya. Hindi niya kasi yun eh. Ang pinakamahalaga sa buhay na ito, si Kristo. Amen! Palapakan natin din sila. Kaya ang sabi niya, okay lang sa akin mawala ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Jesus. I consider them as garbage. Yung mga bagay na kung saan tayo nagpapakamatay, garbage yun. Amen. Pag sabi nga ng amen yung mga galit sa akin. Oh, galit sa akin. Diba? Galit sa akin. Sige. Kita-kita sa CCTV, galit ka sa akin. Matandaan ko. Hindi kayo makakalimutan ng mga ilang bubuhay. Joke. So, the only point is this, yung humility ni Paul, bago tumawid ng 2025, kita-kita mo na everything that I have acquired, achieved and everything, it's all because of Jesus. Pero hindi ko magpapalit lahat ng mga binigay niya sa akin kumpara sa kanya. Yan ang sinasabi niya. Kaya, pagtawid natin ng 2025, walang taas na Lord. Walang magtataas ng Lord. We need to be humble. We need to thank, Lord, salamat po. Lord, salamat sa lahat-lahat. Hanggang sa iiyak ka na lang. Pakita mo lang yung mga mata mo na uunahan ng mga luha sa pagtulog. Kasi ang puso mo ay punong-puno ng gratefulness. Na, sabi nga ni Eris, sino ba ako? Tawag pala niya. Sino nga ba? Oo, sino nga ba? Bakit nga ba yabang natin? Sino nga ba? Pero alam niyo, napakabuti talaga ng Panginoon. Alam niyo, isang moment doon sa water baptism na gusto ako. Nung pinautismo ko si Nonoy, si AJ. Sabi ko na yun, alam mo, binautismo ko yung anak mo ngayon, ikaw na ba yung tatay? Ang sarap sa feeling yun. Bautismo mo yung mag-awa para kay Kristo. Wala pa ako natin sa mga. So, we really thank God what He's doing sa family na ito. Dito sa Angkani Margie. Hindi ko alam kung meron sa Angkani Margie. Bakit ang pagpapala ay tuloy-tuloy? Why also the mother is very generous. Nakikita naman siya tumulong sa ating church. Para niya mag-support. Wala na alam, mag-intipon yan eh. Nadami na iniintindi yung problema ng church. Ayun, punta tayo sa number 2. Let's go to the second main point. Ano uli ating theme? Children, sandali. Matatapos tayo yun, ba't hindi pa tayo marunong sabay-sabay? 1, 2, 3, ganyan. So, when losing is actually winning. So, number 1, meron siyang? And number 2, yung clarity. Malinaw. Malinaw ang isip. Alam niyo taong malinaw ang isip, hindi magayabang eh. Kasi alam niyo kay Kristo lahat galing eh. Ibig sabihin yung mayayabang, nadidiliman ang isipan, nalalabuan. Akala niyo magaling siya.
Sabihin mo sa katabi mo, alipin mo, si Lord ang magaling. Parang ayaw mo sabihin sa kanya. Siya ulitin, sa kanya ngayon sabihin sa inyo, si Lord ang magaling. Si Lord ang magaling. Kaya, kita nyo. Tingnan sabi ni Paul. Sabi ni Paul, I want to know Christ. Yes. Oh, ganda nito ha. Namit na si Jesus sa road to Damascus, yet sinasabi pa rin niya, I want to know Christ. Gusto ko malaman ang kanyang mga aral. Okay lang muna ako ng friends, alang-alang kay Kristo. Okay lang. Even if I lost everything, I consider them as garbage. Basura lamang. Na sabi ko, nakakalungkot kasi dahil sa mga garbage na yun, dahil sa mga earthly possessions and earthly positions, we are willing to lose friendships. Inilalaban natin, magkagaling tayo. Basta lang nakuha mo yung posisyon. Hindi ka rin. Ang binigay sabi ni Lord, you must love one another. Pero, sisira ka ng relasyon. Dahil lang sa isang posisyon. Ganun ang politika sa Pilipinas. Sabi ni Paul, I lost everything. Okay lang. Okay lang. Kaya makita niyo yung kanyang humility, tsaka yung value. Ang taas ng value ni Jesus sa kanya. Sobra yung pagpapahalaga niya. Kaya ikaw, anong value ni Jesus sa'yo? Meron ba siya halaga? Sasabihin mo meron. Anong value niya? Alam niyo kung saan pupunta yung katibayan na kung mataas ang value mo kay Jesus? Sa mga everyday decision making natin. In your everyday decision making, lumalabas dyan kung si Jesus panalo o si Jesus talo. Pag si Jesus talo, ang baba ng value mo, ang baba ng appraisal mo kay Jesus. Doon ka kadalo yan kasi wala nang magtuturo si sister, si brother, si nanay, si tatay, si kuya, ganito. Wala. Ikaw ay susumati sa bawat araw na dumadaan sa iyong buhay. Yung decision making mo. Ilan sa amin ang nahuli na kung kailan nakasubo ka, tsaka mo naalala, hindi pa na ako nakapag-pray. Wala. Wala. Perfecto lahat to. Mga members dito, perfecto lahat yan. Wala pa nakakaranas ng ganyan. Okay ba? Naranasan niyo yung sinasabi ko? Yes! Yung hindi pa kayo nakapag-pray, pero nakalulong ka na ng 10 lulon. Yes! Tapos sabi ko, mahal niyo si Jesus. Ano kaya kung ang panuntunan ni Lord? Lahat na hindi magpe-pray, malalason. Ay, wala nang umatin ngayon! Wala tayong lahat dito! Kaya ako mismo nakakalimot dito. Napapapikit na lang pag sinabi ni Ma'am Mills, Daddy, nag-pray ka na. Pipikit na lang talaga ako. Sabi ko, lahat tayo huli, tama? Pero sabi natin, napakahalaga sa atin ni Jesus. Di ba? Huli tayo natin. Huli tayo. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin ko, with clarity, ang linaw ng isip ni Paul. Alam niyo, pagka ikaw napunta sa kulungan, baka depressed ka na. Pero si Paul, ang linaw ng isip mo, kahit nasa loob ako ng kulungan, tama ba rin ang diwa niya? Si Paul encourage sa mga nasa loob sa kulungan, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nasa loob siya ng kulungan, he was suffering. And with clarity utak niya, alam niya, kahit nasaan siyang lugar, hindi nagbabago yung kanyang focus kay Jesus. I want to know Christ. Yes! Tapos pag sinunod mo yung kanyang binanggit, yung power of resurrection, yung willing siya mamatay for Jesus, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings. So malinaw sa kanya na ang Kristiyano ay nakahandang dumanas ng hirap para kay Kristo. Tayo, yan yung verse na binubura natin. Ang gusto lang natin, puro comfort with Jesus. Gusto lang natin, puro answer prayer, puro testimonies. Pag ngayong, ito, makinig kayo mabuti ha, let's read this. Ito yung participation in his sufferings. Ayaw natin yan. Ayaw natin yan. Kaya malungkot tayo, pag nakakaranas tayo, ganda tayo si Paul, na sa loob ng kulungan, malinaw, na kailangan pala nakahanda ako sa pag-participate sa mga suffering ni Jesus. Hindi ko pa kanila natin doon. Ang suffering ni Jesus, dinuraan sa mukha. Sino rito dinuraan sa mukha? O di ba sa pisngi lang? Hindi naman talaga sa mukha. Sabi mo sa katabi mo, mag-toothbrush ka kasi. Alam nyo, ito, pardon na ako ngayon, Sabado muna yung tenga nyo ha.
I'm speaking to the husband and wife. Alam niyo ba yung mga mag-asawa? Bilang patuloy na sila nagmamahalan, kahit hindi pa yung nagtututbrush, maglilips-to-lips yan. Oo! Nung bago sila. Eh, naguli, pumapalag na. Toothbrush ko muna. Naguli, pumapalag pero yung bago. Okay lang yun. Bago eh. Alam mo na yung sinasabi ko? Kaya ko sinasabi, para may pindan nyo naman. Nobody wants to suffer. Pero si Paul with clarity, he knew that he had to participate in Christ's suffering. Alam niya, kailangan niya mag-participate. Please huwag niyong alisin. Pag may kahirapan sa buhay Kristiyano, bahagi niyo ng pagsunod kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapos, sabi niya, hanggang sa dumating yung, kung kinakailangan akong mamatay, alang-alang kay Kristo, okay lang. Clear sa kanya yun eh. Clear. Ayun o. Alam niya, kailangan maintindihan niya yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng mga uli ni Kristo. Kailangan maintindihan niya yung pakikibahagi ng mga Kristiyano sa kahirapan ni Kristo. Kailangan niya maintindihan na ang Kristiyano dapat nakahandang mamatay para kay Kristo. Tayo ayaw natin yan. Sumakit lang yung tiyan mo eh. Tino mamamatay ka nun. Eh, na-impatso ka lang dahil mo kasi kinain. Please don't. Be willing to participate sa mga sufferings for Jesus. Alam niyo, maraming Kristiyano ang mas maraming naaakay na kapatiran ng mga hindi Christian with the kind of Christian life you live. Na kahit ang dami mong pagsubok, hindi mo alam yung mga tao nakatingin sa iyo. And those people watching you, pag nakita na overcome mo, they will be attracted to your life. Kaya ang ginagawa mo, kahit ang dami mong pagsubok, ay patuloy pa rin sa ginagawa mo. Yung mga nakapagpapaaral na kahit wala siyang established na source of income, nakagraduate yung dalawa, tatlo yung anak. Pagtato kayo iba, uy, anong ginawa mo? Di ba ang trabaho lang kayo kanya? That's the work of God in me. Amen? O, siya mong panabapara kayo. Nakasugal ka lang ang ginagawa. So, sabi natin, yan yung clarity. Dapat malinaw. Kaya puntahan natin yung second slide para maintindihan niyo ano ito yung clarity na pinag-usapan natin. Balikan natin yung binanggit nating verse kanina. Ito yun. Sabi niya, not that I've already obtained all this. Mayroon sa isip niya, hindi na siya nakagtanungan lahat ng bagay. Sabi niya, or have already arrived at my goal. But I press on. Ang lino. Nasa loob siya ng pulungan, ang sabi niya, I press on. You can be physically stuck by the fences or the four walls nung jail. Nung kulungan, pwede ka nang hindi makagalaw doon eh. Pero sabi niya, I press on. In other words, pag clear ang mind mo sa paglilingkod kay Kristo, it's not a question where you are. Kahit nasaan ka, pwede ka maglingkod pag malinaw ang isipan mo para kay Kristo. It's not a question where you are. Katingin ko, sabi ko ng Bible, one thing I do. Nakinig. One thing I do. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. God doesn't want you to stay where you are today. God wants you to keep moving. Gusto niyo gumalaw ka. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw para hindi may stroke. Galaw-galaw para hindi may stroke. Move! Don't be satisfied where you are. Keep moving. Huwag kang masatisfied kung ano ka ngayon. Keep moving. Sabi mo sa katabi mo, keep moving. Kalabitin mo, keep moving. So dito sabi nga, forgetting what is behind. Alam niyo ba, ang hirap lumimot ng nakaraan. Tanungin niyo may mga ex. Oo, tanungin niyo may mga ex. Ang hirap lumimot ng nakaraan. Tanungin niyo may mga ex. Hindi na paano makakalimutan, lalaki mo hindi stock. Sino kaya ka-date niya ngayon? Sino kasama niya ngayon? Saka sila kumain. Pumunta rin kaya sila sa favorite restaurant namin. Kaya hindi ko makalimot eh. Alam niyo nung first night dun sa camp, 27 ang gabi. Kakwento ko yung mga men's. Meron kaming fellowship. So, doon nagtapos yung gabi namin tapos natulog na kami. Alam niyo yung kwento ko sa men's.
How to move on from broken relationship? Gusto niyo malaman how to move on from a broken relationship? Paano ka mag-move on sa isang relasyon na wala na? Gusto mo talaga mag-move on. Pero may mga ayaw pa eh. Kunyari lang move on, pero ayaw talaga eh. E paano ka makaka-move on? Ini-stalk mo. Mukhang stalker. Hayaan mo siya. Okay. Meron isang book. Meron isang book. If you have the opportunity to find this book, find this book. Hanapin nyo yung book ni John A. Mason. John A. Mason. Si John A. Mason, ang dami ng spiritual truths na itinuro doon tungkol sa leadership at Christian life. Ang isa doon sa mga lesson na tinuro niya, how to move on from broken relationship, from breakup. Sabi niya, focus on lessons, not on details. Focus on lessons, not on details. Yung pinag-usapan namin ng mains. Kasi pag inisip mo yung mga detalye, mamamatay ka rin. Details will kill you. Pero pag inisip mo yung lessons, ano ba natutunan ko rito? Natutunan ko rito. He's a liar. A liar will not go to heaven. Ayoko sumama sa kanya. Ano ba? Hindi pala siya faithful. At least, as early as now, nalaman ko na. See? Kaya pala siya inalisin na sinusunod na mag-serve ako sa kanya. Ganun kaya, yun ang mga lessons. Anong details? Yung pumapatay sa atin. Naka-holding hands kaya sila ng kanyang ano ngayon? Sino kaya ka-holding hands niya ngayon? Sinusubuan din kaya siya? Yung hanggang dulo ng kutsara? Pinatay. Ano kaya ang cake na kinakain nila ngayon? Pareho kaya kami ng favorite cake? I tell you, kahit nasan mo kayo, ano man ang kinakain yung cake, bigay niyo yung icy kay Ate Mina. Mga kapatid, details will kill you. Don't focus on details, focus on lessons. Then lessons will make you grow. At baka pagpapatuloy ka with clarity in your mind. Amen? O isa pang palakpak para ngayon. Sino ba na kapag papatuloy lang? Yung clear ang isa at ang isip. Sabi niya, I press on toward the goal. Ano yung goal? At sabi niya dito yung kanyang goal, I press on toward the goal to win the prize. So, he's not running to lose. He was running for a clear objective. I want to win the prize, and the prize is Jesus Christ. Yung ako'y mag-move forward, patungo kay Kristo. Yun ang tunay na panalo, ang magtagumpay hanggang dulo, alang-alang kay Kristo. Sabi ka dito, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward. Kaya biyahing langit ka. O na mo isipin, kumusta nyo yan? Ito, New Year na tuyo. Wala. At tulad ng dati, wala pa rin. Naghihirap pa rin kami. Kapakamatay na nga kami. Natalo ka nga dun sa edge. Please don't. Avoid negative words. Choose to memorize verses and say positive words. Huwag mo sasalta ng negative. Sabi mo sa kanila, huwag negative. Isa pa, huwag negative. Lalo na pagpasok ng next year, huwag kang mabay na may negative yan. Wala na ba sa bibig mo? Dapat malinaw sa ito ngayon, itong year na to. Papasok na 2025, ano yung goal mo? I press on toward the goal to win. Tandaan mo, your goal is to win and not to lose. At ang biyahe mo sa lahat ng pagtatagumpay na gusto mong langarin is heavenward. Lahat ba ng aking ginagawa may kinalaman heavenward? Kasi doon sa heavenward move, nando doon si Jesus Christ. Ito ang tunay na panalo, yung makamdan mo sa buhay mo, si Yesu Cristo. Isa bang palakpak para ngayon. Ngayon, punta natin yung pangatlo. So, balik tayo sa ating team. Ano yung ating team? Yun. So, when losing is actually winning, number one, may humility. Tapos number two,
With clarity. Ang lino ng isip niya. He doesn't care kahit ang kanyang environment ay nakaka-depress. Sino ba naman na-encourage o na-inspire kasi nasa kulungan siya? Wala. But because his mind was focused to Jesus, napaka-positive niya. Kaya yung mga nagdi-depress, yung mga bumabagsak ang kanilang pananampalataya, pag hindi si Kristo ang sentro ng kanyang buhay. Dito, pinakita dito ni Paul yung clarity as number 2. Napunta tayo sa number 3. Yan. Sabi niya sa verse 16, all of us. Wala exempted ha? All of us. Lahat tayo. Sabi sa katayo, lahat tayo. All of us then who are mature. Sila, tayo, na nagsasabing tayo ay matured. Ito yung sukatan ng maturity. Mature naman naman talaga. Tingnan natin kung sino yung mature. All of us then who are mature should take such a view of things. Ibig sabihin, yung lahat ng mga earthly credentials ko, kaya ko siyang isang tabi, alang-alang kay Kristo. Makilala ko lang siya at makamtan sa buhay nito. Ngayon, sabi niya, ang totoong matured, hindi niya kaya ipagpalit yung kanyang pagkakakilala kay Kristo kumpara sa mga bagay na meron sa mundong ito na ang tawag na niya ay garbage. Dapat ganun na ang yung view with such things. You know, all of us then who are mature should take such a view of things. Dapat ganun ang tingin natin. And if on some point you think differently, kung sakali maghindi ka niya ng pananaw mo, may katwiran ka, may sarili kang reasoning, may sarili kang pamamaraan ng pagsagot yan, sinasabi na sa inyo, or if on some point you think differently, that too, God will make clear to you. Kaya yung clarity, naging second main point natin. Clear. Maging yan, liliwanagan ka ng isipan ng Diyos. Kung sabihin mo, sinasabi mo matured ka, dapat ganito ka mag-isip. Hindi mo kaya ipagpalit si Lord. Pero kung naipagpapalit mo, sabi niya, God will make clear to you. Clear sa inyo, Lord, yan. Only, let us live up to what we have already attained. Lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan na. Ano ba mga natutunan natin? Kung bisa mo lang, i-desire na magpakalalim pa. Kasi mga basic things na lang, na alam mo na, hindi mo magawa. Magpapakalalim mo pa. At ang sinasabi dito ni Paul, ano yun si Paul ha? Sino ay Team Paul? Papa, sino Team Paul? Paul. Ayun, wala ng Team Paul, puro David na. Lahat gano'n sa puro kay David. Sino yung Team Paul kahapon? Diba? Sino yung fifth place natin? Jonas. Maangal na rin ito. Ayaw umami ng pagkatalo. Luto daw. Okay, balik tayo dito. So sabi niya, only, alam mo napakahirap kasi nito kaya ako ito binibigyan din. Only let us live up to what we have already attained. As sinasabi niya rito, ako nga nasa kulungan eh. Pero ganito ako mag-isip. Hindi ako nagpapadepress sa nararanasan ko. Still, kahit nandun sa nakaka-depress ang lugar, meron pa rin akong goal. Yung ibang maghirap na sa buhay, wala nang pangarap. Pinapatay ang kanilang pangarap ng kanilang kapiligiran. Dinidiktahan sila ng environment. Wala na silang pangarap. Kasi nga yung environment, nagsasabi mo ka ng mangarap, mukha ka namang talunan, hindi ka na magtatagumpay, hindi ka na mananalo. Hindi na angat ang buhay mo. Please don't allow it. Sabi niya, I press on toward the goal. Kaya tayong lahat, walang puwera. Sabihin mo, sa katayo, kasama ka. Kasama ka. All of us. Pag sinabing all of us, meron niya exempted? Wala. Lahat tayo. Ang sinasabi niya, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Kahit nakaka-depress, itong nakaraang 2024, marami tayong experiences na nakaka-depress. Amen ba? Itong year 2024, marami tayong maranasan na nakaka-depress. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Yung nakaka-depress, hindi ikaw yun. Grabe si Paul. Grabe si Paul. Nasa loob na ng pulungan, ini-encourage yung mga nasa labas.
na magpatuloy. Kahit nasa loob ng kulungan na pwede na nagdiktahan ng kapaligiran para huwag ng mangarap, I press on toward the goal. Focus on Jesus. Ang tawag doon, yung tinatawag ko na tenacity. Yes. Ang tenacity means persistent determination. Yun ang ibig sabihin ng tenacity. Tenacious. Pag sinabing tenacity, hindi ka lang basta determined. Meron kang persistent, nagpupumilit na determinasyon, hindi kayang tibagin o pigilan niluan. Tenacity ang tawag doon. Ang linaw, kahit ano mangyari, hindi ako papayag na ako ay gupo nitong gulungan na ito at hindi na ako mangangarap. Parang sabi sa atin, ayaw na mangarap. Tuminto na. Lalo na pagka nagkaramdaman ka, lalo na pagka yung wala kang pera, lalo na pagka yung problema mo, patong-patong, sometimes we stop dreaming. Look at Paul. He was inside the jail. With clarity, ang linaw ng utak niya. Because his confidence was not on his flesh. Ang confidence niya is in Jesus Christ. Kaya malakas ang loob niya kasi yung kumpiyansa niya na kay Lord, wala sa kanyang lakas. At willing nga siya mawala ang lahat, makamta niya lamang si Jesus Christ. Kaya dito, sabi nga, lahat tayo, kung talaga sinasabi mong matured ka, sabi nga, dapat tenacious ka. Meron sa iyong tenacity. Hindi ka mapipigil kahit na sino. All of us who are mature should think this way. Ano sabi niya? Ngayon, kung hindi ka lang yung mag-iisip, pero ibang reason, at some point, God will make it clear to you. Liliwanagan ka rin ni Lord. Sabihin mo sa kanya, liliwanagan ka rin ni Lord. Liliwanagan ka rin ni Lord. Napunta natin yung next one. Basahin natin sa Tagalog. Kinuha ko talaga yung Tagalog no verse para mas malinaw pa. Yung binasa natin kanina, na dapat ganito pag-iisip natin, ito ang sabi sa Tagalog, magandang balita Biblia. Ganyan ang dapat maging kaisipan. So walang ibang paraan. Dapat na maging kaisipan natin ganyan. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. So, posible na baka hindi ka magano'ng katatag, kaya ganyan ka pa mag-isip. Pero those who proclaim and profess that they are mature should think this way. Kahit mahirap, magpapatuloy ka. Maglilingkod ka. Amen. Kahit mahirap mag-ministry, magpapatuloy ka. Amen. Hindi ko iiwan ang ministry kung talagang mature ako. Amen. Nakasya naman yung palakpak niyo kay Lord. Walang iiwan ang ministry. Kung totoong mature, hindi lang iiwan ang ministry. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang iyong pag-iisip, yan ang nakahuli rin. Kung hindi ka kanya mag-isip, meron kang ibang reasoning. Dadating yung point niyo dyan, sabi kong moment of realization. Dadating sa iyo yun. Kaya mga pumapalagi, kaya ka nagagalit ka naiinis eh. Kasi may nagsasabi sa iyo ng ganito dapat, ayaw mo. O sige, hindi mo maintindihan. Dadating yung moment of realization. Dahil sa tulong ng Panginoon, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Palampakan natin ang Panginoon. Sino na ipapaunawa? O yan, hindi mo maintindihan. Sige, mali. O sige, mali mo. Pero darating araw, yung moment of realization, ipapaunawa sa inyo, Lord, kung ano talaga ang tinatawag na mature. Ang mature, kahit mahirap, magpapatuloy sa paglilingkod. Nakulong ka na ba? Si Paul nasa kulungan. Ano sabi niya? I press on toward the goal. Hindi nawawala ang pangarap niya. Kahit nahihirapan, tuloy-tuloy pa rin siya. Ano sabi niya sa 16? Ang mahalaga, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan. Ibig sabihin, ano man ang mga natutunan mo na, ipamuhay mo. Ngayon, kung dumating ba yung time na mga bahay kung hindi naintindihan, hayaan mo lang si Lord. Darating yung moment of realization na ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang mga bagay na hindi mo naintindihan. Ang kailangan lamang, magpatuloy tayo na siya ay paglingkuran. Amen? Malapag natin si Lord. Saka? Okay, so punta tayo ngayon sa ating team. Ano yung team ulit? Okay, so number 1? Number 2? And number 3? Ano ulit yung tenacity?
nagpupumilit na determinasyon. Hindi naman sa determinasyon, nagpupumilit. Alam niyo ba yung sino sa'yo nakasakay na sa estribo ng jeep? Alam niyo yung estribo? Yung hinahatid na mapakan niyo bago kayo makot sa jeep. Yung unang baitang. Di ba? Di ba nakakita na kayo ng jeep na gano'n, yung meron tinatapakan? Ang tawag doon estribo. Di ba meron pa yung pangalawa, pang-apat, pang-anim, di ba? Ganun. Wala, di ba? Iba una lang. Ang tawag sa una na yun, estribo. Sino sa tao sumasubok ng sumakay doon? Bisa yung emergency, kailangan mo na talaga sumabit. Yan, sabit. Pasinig yung driver. Pag dumaan yan sa smooth, ang ganda ng takbo eh. Bisa may tumawid na aso, biglang preno, ha? Di ba nasa labas ka, biglang kang papasok, Di ba? Sumakay kang maayos sa mo, bababa kang may sugat. Ganun talaga eh. Pero ang question, bumitaw ka ba? Hindi. Kahit dumaan yung sumakuba mo, hindi ka bibitaw. Yun ang tenacity. Kahit masaktan, hindi bibitaw para kay Lord. Kahit mahirapan, kahit masaktan, mananatili yan para kay Kristo. Yun ang tenacity. Now, let's conclude this message. In the Christian's life, you must surrender to Jesus to win a battle for Jesus. Sa buhay natin mga Kristiyano, kailangan mong sumubo kay Kristo para manalo ka sa mga laban para kay Kristo. Hindi mo pwede magsarili. You have to surrender to Jesus. Give your heart, your life, your mind, everything. Lord, I surrender. Lord, I surrender to you. Lahat ng pangarap ko, Lord, everything I dream of, kasama yung aking mga pangarap sa pamilya ko, personal na pag-aaral ko, Lord. Lord, everything I surrender to you. That's the only thing to do if you want to win this life. Subukan mong magsarili. Subukan mong labanan ang mga programa ng Diyos. Subukan mong labanan ang gusto ni Kristo. Hindi ka magtatagumpay. And in the Christian's life, you must surrender to Jesus to win the battle for Jesus. Amazing